Ministry of Presence. Ang sabi sa Matthew 9 verse 10, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Jesus joined and fellowshipped with outcasts and sinners. Yung mga tinatawag na latak, mga itsapwera, mga disempowered at marginalized, ang binibigyan niya ng kanyang higit lalong malalim na atensyon, bagamat hindi naman niya ipinupwera yung mga makapangyarihan. Nagpunta nga sa kanya at inasikaso rin niya si Nicodemus na ruler of the synagogue. Pinagbigyan niya rin si Jairus na mayaman. Inuunawa niya yung inihuhuli ng karamihan. Mga bata, mga babae, mga makasalanan, mahihirap, pati na ang mga minorities. Lahat ng kabaligtaran ng inaasahan sa kanyang panahon ang ginawa ng Panginoon sa kanyang social life. People need, want, and thrive in well-timed and well-spaced human company. Ang regalo sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Jesus ay yung hindi ka pinag-iisa kundi sinasamahan at dinadamayan. People should be able to have and enjoy godly, wholesome, constructive, and uplifting company. Kung ang mga kasama nyo ay hindi ganito, mag-isip-isip kayo. Ang sabi nga ng kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kapag hindi ka napapabuti sa iyong company, sa presence na sinasamahan mo, ang ibig sabihin, humanap ka na ng ibang makakasama. It's okay. Dapat pinapriority mo rin ang sarili mong sanity, ang iyong pagkatao. Kasi kung hindi ka na-uplift ng mga sinasamahan mo o ng mga kaibigan mo or napapasama ka pa, it's time to move on and move forward. You can grow together separately. Pwedeng magkaibigan pa rin kayo pero hindi magkasama. And we, the people of God, should be able to fill that role as well. We can minister with our mere presence as long as positive yun. Yung presensya lang natin, positive na sa mga nakakasama natin. Kumbaga ang ating aura, hindi mabigat, hindi mahirap, hindi nakakainis. Jesus gave company not to take but to give. Kung ito rin ang layunin natin, then and only then can we afford to go with just anybody who has nothing to give us. Ang sabi nga nung iba minsan, yung friendship or kung anumang relationship, madalas yan nagwo-work dahil kailangan nyo ang isa't isa. Paano kaya kung yung kaibigan natin or kakilala or in a relationship with can't give us anything? Presence lang. Walang kahit na ano paman. Walang monetary siguro or kung ano pa mang favor. Sasamahan pa rin ba natin sila? Kaibigan pa rin ba natin sila? Kapag naramdaman mo na pwede kang sumama kahit kanino, kahit na wala silang pwedeng maibigay sa'yo kundi yung kanilang presence lang, or maybe time, dyan ka lang pwedeng makisalamuhan ng taos-puso dahil wala kang inaasahang kapalit. Jesus ministered to the outsiders, yung mga unglamorous, yung mga walang power, mga weak, mga mahihirap, yung mga isolated, at yung mga malulungkot. So give company to those who are alone and outside the system. Yung mga sinasabi ng lipunan na walang-wala. Nobody. Like the Lord, be sensitive to people's situations and needs. God bless us all.